Marami na nagsabi na hindi naman matindi ang epekto sa Pilipinas ng sweeping tariffs ni US President Donald Trump. Pero para sa dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng pabagsakin ito ang remittances ng mga Pinoy na nasa Amerika. Nagbabalik si Sujin Kim para sa detalye. The likelihood of a trade war is getting real and real. Sa gitna ng sell-off ng US Treasuries, nagbabala ang dating BSP Deputy Governor na si Diwa Ginigundo sa maaaring maging worst-case scenario kung saan hindi lamang pamilihan ang apektado kundi pati ang trabaho na ng mga OFW. If global recession takes place, then we will have problems with the deployment of our Filipino workers, and as a result, remittances will also go down. Ayon kay Ginigundo, normal pa rin ang pagbagsak ng remittances sa ngayon. Sa kabila ng pagbagal, nagrehistro pa rin ng 2.7% year-on-year growth ang remittances na umabot sa mahigit $5 billion sa unang 2 buwan ng taon. So part of the holiday remittances yung December and January, but comes February, it normalizes to more, the more average remittances of our OFWs to the Philippines. Pero ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, kailangan pa rin bantayan ang mas malalim na mga pressure. Isa sa mga ito, ang malakas na dolyar na nagpapalaki sa peso value kada padala. Pag malakas yung dollar, kahit yung malaking palitan eh. So kahit hindi ganun kalaki yung padala, malaki yung peso equivalent kasi medyo malaki pa rin. So naka-apekto rin 'yon. Na yung relatively higher. Kaso iba na yung istorya pagdating ng March to April, bumaba na to 57. No, April, 56 levels pa nga ngayon eh. So baka kailangan lang magdagdag ng padala. Maaari rin daw dahil sa mas mataas na inflation sa host country ay bumababa ang kayang ipadala ng mga OFW. Ang mas malaking bantaan niya ang mga polisiya ni Trump kagaya ng crackdown sa mga undocumented migrants. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.